Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli, Eunice na naman at narito po ang inyong lingkod upang magbahagi ng salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng panibagong kalakasan sa ating buhay espiritual. At ang pag-usapan po natin ngayong araw na ito ay makikita po natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 29 or Proverbs chapter 29. At ito po ay may pamagat na Leaders of Influence. At mababasa po natin ang mga sumusunod na verses patungkol sa kung paano iniimpluwensyahan ng isang tagapanguna o ng isang leader ang kanyang nasasakupan o ang kanyang mga tao. At ang sabi nga pong ganon, people reflect their leader, we cannot expect followers to grow beyond their leader. We cannot expect followers to turn out fundamentally different from their leaders. People feel attracted to leaders like them. They also reflect those who lead them. Consider that Proverbs 29 tells us about the influence of good and bad leaders. Doon po natin makikita kapag binasa po natin ang buong Proverbs 29 sa kung paano nga daw po ang isang magandang tagapanguna ay iniimpluwensyahan ang kanyang mga nasasakupan. At mababasa po natin sa chapter 2, sa verse 2 ng chapter 29, ang isinasaad po ng salita dito ng Diyos na ang sabi pong ganon, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when a wicked man rules, the people groan. Makikita po natin, number 1 na isinasad ng leader of influence dito, yung tinatawag na attitude. Ang attitude ng isang leader, sabi nga pong ganon, when good leaders rule, people rejoice. When the wicked reign, people groan. Sa atin pong panahon ngayon, napakaraming leader ang talagang masasabi nating pwede nating sundin, pwede nating gayahin. Nandiyan na nga po yung our very own Bishop Brother Eddie Villanueva na ngayon ay isa sa mga congressman ng ating bansa. At makikita natin inside and out kung paano siya namumuhay at kung paano yung kanyang influensya sa lahat ng kanyang nasasakupan ay nakikita po natin at talagang worth following yung kanyang mga example, lalo tigit yung kanyang mga tinatawag na prinsipyo sa buhay, no? At dito makikita natin kung paano ang leader na ito, ang ating leader na ito ay talagang kapita-pitagan nga, dahil wala siyang tinatawag na skeleton in the closet na sinasabi na po pwedeng ibato sa kanya dahil bukas na aklat ang kanyang buhay at ang kanyang pag-uugali. Meron siyang tinatawag na integridad na pag sinabi niya, ayun ay kanyang tinatayuan. Dapat ganun daw po ang mga klase ng leader na meron tayo, no? At sa ating bansa ay meron din naman po sa ating gobyerno na makikita nating pwedeng gayahin, pwedeng maging inspirasyon dahil sa mga attitude na meron sila sa kanilang paglilingkod sa bayan. At pangalawa nga po na dapat ay meron ang isang tagapanguna ay yung sinasabi po sa verse 4 na ang sabi po roon, the king establishes the land by justice, but he who receives bribes overthrown it. Ayan. May mga leader talaga na yun nga po ang nangyayari na dahil sa tinatawag na bribe, hindi po nagagampanan yun dapat at supposed to be nagagampanan nila sa bayan, no? Kaya nga ang nangyayari ay nagkakaroon ng chaos, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng iba't ibang klase ng mga pangit na resulta sa nangyayari sa leadership na kanilang kinabibilangan. Pero salamat dahil meron tayong mga
matitino pa rin namang leaders na natitira sa ating bansa at sa ating gobyerno na talaga namang kahit anong sabihin mo hindi natatakot na humarap. Ang isang magandang ehemplo na nga po na nangyari ay yung sa ating kasamahan sa ating church. Wala pong iba na si Mayor Johnny Villanueva na talaga namang buong Bukawi ay talagang nagluksa at buong Bukawi ay nakita mo talagang kumbaga ay ipinamalas yung pagmamahal na ipinakita niya. Stable or stability yung dapat na maging pamantayan kapag ikaw ay isang mabuting tagapanguna ng bansa. At nakita ito doon po, talagang matatag yung Bukawi ng mga panahon na yun, na talagang nakita ng mga tao kung gaano ka-stable ang leadership na meron si Mayor Johnny, di po ba? At masasabi natin na natanggalan o nawalan ng isang maayos at isang magandang leader sa buhay ni Mayor Johnny. Meron din po tayo sa Senado, wala pong iba kundi si Senator Joel at yung iba pang mga senador na mayroong totoo at tunay na takot sa Diyos, na hindi alintana ang ano pa mang bagay basta't patuloy na gumagawa para sa kapakanan ng bayan, sa kapakanan ng mas nakararami at sa kapakanan ng kumbaga kanilang nasasakupan. At nandiyan na po si Senator Joel, si Senator Manny Pacquiao, at ang iba pa na kung saan ay patuloy na inuuna ang Diyos sa kapakanan ng lahat para sa kanila, para nang sa gayon ay patuloy na gampanan at magawa ang mga bagay-bagay na dapat nilang magawa. At ang sumunod po na makikita natin sa isang leader of influence ay yung isang leader na mayroong compassion. Sabi po ng verse 7, good leaders express concern for the poor. Bad leaders reflect no compassion for anyone. Yun. Sa ating bayan ngayon ay may mga talagang all out para iparamdam at iparanas sa kanila yung tinatawag na compassion sa mga tao. Lalo tigit sa nangyaring ito na napakarami po ang nadiskaril ang buhay. Napakarami po ang nadiskaril ang trabaho na kung saan ay hindi po mapapasubalian kung gaano kahirap yung nangyari. Pero gayon pa man, mabuti na lang meron tayong Diyos na talagang patuloy na gumagabay sa bayang Pilipinas, dahil ito nga po ang ating dinideklara that Jesus is Lord over the Philippines. At gayon pa man, sabi nga ng World Health Organization ay ang Pilipinas daw po ang may pinaka mabilis na pagkalat ng COVID-19. Sabi nga pong ganon sa ating bansa. Gayon pa man, salamat dahil sa buhay natin ngayon ay patuloy tayong iniingatan ng Lord, no? Dahil dun sa mga leaders natin na mayroong compassion, talagang gumagawa sila ng kapamaraanan upang patuloy na sukpuin ang COVID na ito at patuloy na ingatan ang sambayan ng Pilipino. At nawa ay mapunta na ulit tayo sa tinatawag na normal, hindi lang yung normal kundi yung normal na kabuhayang meron tayo. Mabalik na ulit yung mga businesses at meron tayong kumbaga ay tumutulong na i-workout ito sa Senado, sa katauhan po ng ating Senador Joel Villanueva, no? Na talagang siya yung nagsusulong lalo na dun sa mga OFW na nawala ng trabaho, na muling pasiglahin, muling bigyan ng pondo, malaking pondo ang TESDA para nang sa gayon ay patuloy na yung mga taong na-discarril at nawala ng trabaho ay magkaroon ng panibagong livelihood program para sa kanila upang patuloy nilang
magampanan ang kanilang mga layunin para sa kanilang mga pamilya, no? Kaya nawa marami pa tayong mga leaders of the land na magkaroon ng tinatawag na tunay na compassion for the poor at maging sa mga nangangailangan ng tulong. At sumunod po ay tinatawag na honesty. Dapat ang leader of influence ay merong tinatawag na honesty na sinasaad sa verse 12 na ang sabi pong ganon, when leaders pay attention to lies, their staff begins to esteem the same deceptions. Yan. Kinakailangan, sabi nga pong ganun sa isinasaad ng salita ng Diyos, it is, if a ruler pays attention to lies, all his servants become wicked. Siyempre, hindi pinaniniwalaan yung katotohanan. Sabi nga ng Biblia, if you know the truth will set you free. Pero kung puro ka sinungalingan ang ipaiiral sa isang leader at puro ka sinungalingan ang nagaganap sa kanyang pamumuno, ay talaga magkakaroon ng kaguluhan. Dahil ang lahat ng kanyang nasasakupan at ang lahat ng sumusunod sa kanya ay puro kasinungalingan at puro kasamaan din ang magaganap. Kaya dapat nga po sa isang leader ay meron tayong tinatawag na honesty, no? Dapat ay kumbaga all out yung pagpapakita natin na kung ano ba talaga yung tunay na nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating gobyerno, at nawa sa ating administration sa ngayon ay panatilihin nilang tapat ang kanilang mga ginagawa sa lahat-lahat ng sangay ng ating gobyerno para nang sa gayon ay makita ano na nga ba ang kalalagayan ng ating bayan, ano na nga ba tayo ngayon sa mga panahon ito. At dapat nga po ito ay isa sa mga pinaka na dapat na ugali or virtue ng isang leader ang magkaroon ng tinatawag na katapatan or honesty in all means sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. At ang lima po na makikita natin sa isang leader of influence ay yung may tinatawag siyang vision. Sabi po ng verse 18, where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Yun daw pong leader na mayroong pananaw sa future, may pananaw sa susunod na mangyayari, advance kung mag-isip, ay magiging maganda ang kalalagayan ng kanilang bayan. Magiging maayos, magiging smooth sailing, eka nga, ang kanilang panunungkulan dahil meron silang pinupunto o meron silang tinatanaw in the future para sa mas ikagaganda ng kanilang pinamumunuan, ng kanilang bansa, ng kanilang bayan, at ng kanilang kumbaga organisasyon na dapat ay kanilang pangunahan. At dahil dito dapat ang leaders of influence ay merong mga katangiang ito, merong attitude, merong tinatawag na stability sa kanyang pagtatrabaho, meron siyang compassion and honesty and vision. At dahil po diyan ay nagiging maayos at maganda ang kanyang pamumuno. So sa buhay na ito ay sa pagkakataong ito ay talagang ang tangi na lamang po nating magagampanan bilang mga tao ng Diyos ay ang patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga nasa pamunuan, ang lahat ng ating leaders, lalo tigit ang ating presidente,
ang ating Vice President at ang lahat ng mga nasa gobyerno down to the barangay levels, lalo higit yung mga nasa LGUs. Kasi sila yung mga bumababa sa tao at dapat natin silang ipanalangin araw-araw kasama sa ating tinatawag na family altar, no? Na gumawa sila ng dapat at nararapat ayon sa kanilang conviction, sa kanilang pinamunuang lugar o pinamunuang leadership sa kanilang paglilingkod bayan, na kung saan ay dapat sila ay tularan at maging isang magandang ehemplo sa lahat ng taong kanilang nasasakupan. At tayo bilang mga Kristiyano ay dapat na ilagay o ipanalangin lagi yan ang ating mga leaders, lalo tigit ang ating leaders sa ating church sa pangunguna ni Brother Eddie Villanueva. Salamat po ng marami, nawa po ay makatulong ito para sa ating pananalangin sa ating mga leaders at makataas pa sa antas ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Patuloy nating ilagay sa puso natin na magkaroon ng tama at takot sa Diyos, na kung saan siyang magbibigay sa atin ng daan, kapamaraanan at karunungan kung paano mabuhay sa mundong ito. Salamat po ng marami. Nawa po ay meron tayong natutunan sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng nakinig, and to God be the glory. God bless everyone.